Bago pa man natin nakilala ang mga tinitilian ng mga boyband ngayon, ay una nang namayagpag at gumawa ng pangalan sa industriya ng musikang Pilipino ang mga grupong ating tatalakayin. Ika nga ang kanilang mga kanta ay matatawag ng timeless o walang kamatayan. Dahil simula noon, magpahanggang ngayon ay patuloy pa din nating binabalik-balikan ang masasaya at makabagbag damdamin nilang mga awitin na tila ba sa tuwing mapapakinggan mo ay pilit kang ibinabalik sa nakaraan. Pero bago ang lahat ay intro at shoutout muna tayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. At shoutout sa ating mga masugid na mga taga-subaybay na sina Arnel Umali, Angeline Ismael, si Kihorian Warrior, Enterina Jr. at Reggie Boy 04. Let's go! Ang una sa ating listahan ay ang Apolinario Mabini Hiking Society o mas nakilala natin sa tawag na Apo Hiking Society na nabuo noong huling bahagi ng dekada 60 na pinangunahan ng 15 miyembro. Isa na nga dyan si Rick Segreto na kumanta ng awiting Don't Know What to Say. Pero nang dahil sa iba't ibang mga prioridad sa buhay at pagkakaiba ng mga pananaw sa musika ay unti-unting umalis ang mga miyembro nito. At ang tatlong naiwan ay sina Danny Javier, Boboy Garobillo at Jim Paredes na siyang nagpatuloy sa kanilang grupo na Apo Hiking Society na sa kalaunan ay sumikat sila at nakapaglabas ng napakaraming album sa loob ng 4 na dekada. Ilan nga sa mga sumikat nilang awitin ay ang kantang Batang Bata Ka Pa, Sana Nga Ba Ang Barkada, When I Met You at napakarami pang iba. Labis talaga silang sumikat at dahil dito pati ang pag-aartista ay pinasok na rin nila. Lumabas ang Apo sa mga pelikula, mga teleserye at ilang mga patalasta sa TV. Nagkaroon din sila ng sarili nilang noontime show na isang linggo na po sila. Nakakuha sila ng maraming parangal gaya ng Lifetime Achievement Award at marami pang iba. Kinilala ang Apo Hiking Society bilang isa sa haligi ng original Filipino music. At sa panahon natin ay maituturing na sila ang lolo ng mga batang artist dito sa ating bansa. Kaya naman ginawan sila ng 2 tribute album na pinamagatang Kami Na Po Muna at Kami Na Po Muna Ulit na tinugtog ng mga sikat na banda gaya ng Kamikasi, Parokya ni Edgar at marami pang iba. Pero noong 2010, ang Apo Hiking Society ay napagdesisyonan na magretiro na sa industriya dahil na rin sa kanilang edad. At noong 2022, ay napabalita na sumakabilang buhay na ang kanilang miyembro na si Danny Javier dahil sa sakit sa bato at mga komplikasyon. Nalimutan mo na ba ang pangalawa naman sa ating listahan ay ang Filipino boy band na April Boys na nagsimulang mabuo noong 1993 na pinangunahan ng magkakapatid na sina Bingo, Jimmy at April Boy Regino. Nagustuhan at labis na sumikat ang kanilang mga awitin dahil pangmasang pangmasa ang mga nilalaman ng kanilang mga kanta. Subalit matapos na mailabas ng April Boys ang kanilang unang album na Dugong Pilipino ay umalis naman sa kanilang grupo ang kanilang kuya na si April Boy dahil sa personal na rason at nag-focus ito para sa kanyang karera sa musika bilang isang solo artist. Pero kahit ganon ay nagpatuloy pa rin ang naiwan na sina Jimmy at Bingo at naglabas sila ng kanilang mga kanta. Lalo namang sumikat ang dalawang ito at mas nakilala kahit wala na ang kanilang leader na si April Boy. Nagkaroon pa nga sila ng sariling pelikula na pinamagatang Sana'y Mahalin Mo Rin Ako noong 1996. Kasama sina Miss Nida Blanca, Bina Morales, Donita Rose at marami pang iba. Taong 1994 ay nang maglabas ang dalawang ito ng kanilang single na pinamagatang Marami. At bago pumanaw ang kanilang kuya na si April Boy ay nagkaroon muna sila ng isang mini reunion concert na ginanap sa San Diego, California at Las Vegas, Nevada. Sa ngayon, si Bingo at Jimmy ay naninirahan sa US. At kung namimiss mo ang dalawang ito ay mapapanood at makakakulitan mo sila sa kanilang social media account. Dumako naman tayo sa isa pang tinitilian ng mga kababaihan. Yan ay ang boy band na Jeremiah. Sila ay binubuo nila Rolando Crisaldo, Piwi Pulintan, Froilan Calisto, Glenn Gonzales at Al Nievera.
Nagsimula silang sumikat noong nilabas nila ang kanilang kanta na Nanghihinayang, na noon ay ginawang theme song sa pelikulang Loves Kita, Okay Ka Lang, na pinagbidahan nila Marvin Agustin at Julina Magdangal. At ang awiting ito ay naging #1 hit sa mga chart sa loob ng 20 weeks. Umani ng samot-saring papuri at parangal ang Jeremiah, kaya ng Best New Group Singer from Awit Awards, Most Popular Group Entertainer at marami pang iba. Nasundan ng kanilang album noong taong 2000 na pinamagatang Bakit Ka Iiyak. Pero sa pagkakataong ito ay kasama na nila dito ang kanilang bagong miyembro na si Simon Soler. Nasundan kaagad ito ng kanilang single na Basta't Ikaw, na ginawa namang soundtrack ng pelikula ni Rupa May Quinto na Super B. Nagpatuloy ang pamamayagpag ng Jeremiah, dahilan kaya sila nagkaroon ng mga pagtatanghal sa ibang bansa gaya ng US at Japan. Pero sa paglipas ng panahon, ang grupo ay unti-unti nagkawatak-watak at ang ibang miyembro ay nagsolo at ang iba naman ay nagpunta sa abroad. Si Piwi Pulinta naman ay na-diagnose na may cancer, pero naging cancer-free siya noong 2012 matapos siyang sumailalim sa matinding gamutan sa Japan. Taong 2015 ay muling nagbalik ang Jeremiah at naglabas ng single na pinamagatang Sana. At ang panghuli ay ang J Brothers, na talagang sumikat dahil sa kanta nila na paulit-ulit na pinapatugtog ng mga Pinoy sa mga radyo at kinakanta sa mga bidyokehan. Ang grupong ito ay binubuo ng magkakapatid na sina Jay, Jim at Joy Jimenez. Sila ay nagumpisang mamayagpag noong dekada 90 at naglabas ng mga hit ballad na sumikat dito sa Pilipinas. Pero bago sila sumikat ay binubuo sila ng 5 miyembro. Pero nung umalis ang iba nilang kasama ay napagdesisyon na ng magkakapatid na muli silang magbuo bilang isang boy band. Taong 1996 ay nang una silang maglabas ng kanilang album na pinamagatang Inay, at nasundan pa ito ng iba pang mga album hanggang taong 2001. At taong 2004 ay nang inilabas nila ang kanilang comeback single na Pasaway. Sumikat ng gusto ang kantang ito at napasama pa nga sa album ni Joey De Leon na Itaktak Mo. Sa ngayon ay patuloy pa rin ng J Brothers sa kanilang mga pagtatanghal sa loob at labas ng bansa. Paminsan-minsan ay lumalabas sila sa mga TV show. Sa aking opinyon ay tila hindi talaga kayang pantayan ang mga kanta na sumikat noon, dahil sa nilalaman pa lang ng kanilang mga awitin ay busog na ang iyong puso, dahil talagang tumatatak sa atin ang mga kahulugan nito. Ika nga ay madaling sabayan dahil wala nang paligoy-ligoy ang mensahe ng kanilang mga kanta. Iba talaga ang musikang Pilipino. Salamat po sa panonood.